Napansin mo ba? May mga lalaki na ilang minuto pa lang kausap pero hindi madaling makalimutan. Habang may iba, araw-araw kausap, laging nagre-reply, laging available, pero unti-unting nawawala ang excitement. Bakit? Dahil sa psychology. Hindi ang dami ng message ang gumagawa ng attraction, kundi ang emosyon na naiiwan pagkatapos ng usapan. May mga taong nagchat-chat para lang mapansin, pero may mga taong nakikipag-usap na nag-iiwan ng curiosity, connection, that impact. Ang problema, maraming lalaki ang gumagamit ng chat para habulin ang validation. Kaya imbes na tumaas ang attraction, unti-unti itong bumababa. Sabi ni Carl Jung, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Maraming patterns sa communication ang ginagawa natin nang hindi natin napapansin at minsan ang paraan ng pakikipag-usap mo ang nagpapakita kung ikaw ay confident o naghahanap lang ng approval. Kaya na ngayon, pag-uusapan natin ang 5 chatting techniques na nakaka-attract sa babae gamit ang dark psychology, female psychology, at human behavior. Hindi para manipulahin ang isip ng kahit sino, kundi para matutunan kung paano gumawa ng tunay na connection. Dahil tandaan mo, ang magandang conversation, hindi tungkol sa pagpapahanga, tungkol ito sa pagpaparamdam. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Una, huwag patayin ang curiosity sa sobrang pagbibigay. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng maraming tao sa pakikipag-chat ay ang pag-aakalang kapag mas marami silang binigay, mas magiging interesado ang isang tao. Mas maraming oras, mas maraming kwento, mas maraming messages, mas maraming attention. Pero minsan, ang sobrang pagbibigay agad ay hindi nagpapalalim ng attraction. Pinapatay nito ang curiosity dahil may isang bagay tungkol sa human psychology na madalas nating nakakalimutan. Ang isip ng tao ay natural na naakit sa discovery, sa bagay na unti-unting nakikilala, sa bagay na hindi agad nauubos. Isipin mo ito, kapag nabasa mo na ang buong kwento ng isang libro, may dahilan ka pa bang balikan ang susunod na pahina? Kapag alam mo na lahat ng mangyayari sa isang pelikula, pareho pa rin ba ang excitement? Ganon din minsan sa connection. Kapag sa unang usapan pa lang, ibinigay mo na lahat, buong kwento ng buhay mo, lahat ng plano mo, lahat ng emosyon mo, lahat ng oras mo, wala nang space para sa natural na pagkilala. At dito nagkakamali ang marami. Iniisip nila, kailangan nilang patunayan agad na interesting sila. Kailangan nilang ipakita agad lahat ng value nila. Pero ang tunay na value, hindi minamadali, unti-unting nadidiskubre. Sa psychology, ang curiosity ay lumalakas kapag may balance sa pagitan ng alam na natin at ng gusto pa nating malaman. Doon nabubuhay ang interest. Hindi dahil nagtatago ka, hindi dahil nagpapanggap kang mysterious, kundi dahil naiintindihan mo na hindi lahat ng parte ng sarili mo kailangang ibigay agad. Ang taong may sariling mundo. Hindi kailangang laging mag-update, hindi kailangang laging magpaliwanag. Hindi kailangang laging magpaalala na nandyan siya. Bakit? Dahil may buhay siya sa labas ng conversation. May goals, may ginagawa, may sariling identity. At iyon ang nagbibigay ng depth. Sabi ni Arthur Schopenhauer, a man can be himself only so long as he is alone. Dahil ang taong marunong magkaroon ng sariling mundo, mas maraming bagay na maibabahagi, mas maraming lalim, mas maraming kwento, at heto ang brutal na katotohanan. Kapag ang buong araw mo, umiikot na lang sa paghihintay ng reply, unti-unti mong nawawala ang bagay na nagbibigay sa iyo ng attraction, ang sarili mong buhay. Dahil hindi ang taong laging available, ang palaging tumatatak, kundi ang taong may presence, kahit hindi palaging nandyan. Kaya huwag mong gamitin ang chat para patunayan ang value mo. Gamitin mo ito para magbahagi ng connection, mag-iwan ng curiosity, mag-iwan ng magandang energy. Dahil ang tamang tao, hindi kailangang malaman lahat agad tungkol sa'yo. Gugustuhin niyang kilalanin ka paunti-unti. Pangalawa, gumawa ng emotional conversation, hindi interview. Maraming tao ang nagtataka. Bakit kahit araw-araw silang magkausap, parang walang lumalalim? Bakit kahit mahaba ang chat, parang walang connection? Ang dahilan, dahil hindi lahat ng conversation ay connection. May mga usapan
na puro impormasyon lang, pero walang emosyon. At ang emosyon, ang dahilan kung bakit naaalala natin ang isang tao. Maraming lalaki ang nagchat-chat na parang nag-i-interview. Kumain ka na? Anong ginagawa mo? Nasaan ka? Kamusta? Walang mali sa mga tanong na ito. Pero kung paulit-ulit lang, nagiging routine, nagiging predictable. At kapag naging predictable ang conversation, unti-unting nawawala ang excitement. Dahil ang tao, hindi lang naghahanap ng kausap. Naghahanap tayo ng taong nakakaramdam tayo ng connection. Sa psychology, mas tumatatak sa memorya natin ang taong nagbigay sa atin ng emotional experience. Hindi lang information exchange. Kaya imbes na lagi mong tanungin, ano ginawa mo? Subukan mong alamin. Ano ang pinaka-memorable na nangyari sa araw mo? Imbes na, okay ka lang? Minsan mas malalim ang, parang iba energy mo no ngayon, may gumugulo ba sa isip mo? Dahil ang tunay na conversation, hindi lang kumukuha ng sagot. Nagbubukas ito ng mundo ng isang tao at doon nabubuo ang connection. Kapag naramdaman ng isang tao na hindi ka lang curious sa ginagawa niya, kundi interesado ka sa kung sino siya, nag-iiba ang tingin niya. Dahil maraming tao ang nakikinig para lang makasagot, pero kakaunti ang nakikinig para makaintindi. Sabi ni Carl Jung, the meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed. Ang tunay na connection, may epekto. Hindi lang ito palitan ng salita, may nararamdaman pagkatapos. Pero tandaan mo ito, hindi ibig sabihin na kailangan mong pilitin gawing malalim lahat ng usapan. Hindi lahat kailangan seryoso, hindi lahat kailangan emotional. Minsan ang simpleng tawanan, mas malakas kaysa mahabang usapan. Ang sikreto ay balance. May humor, may curiosity, may pakikinig, may tunay na interest. Dahil ang pinaka-attractive na kausap, hindi iyong maraming sinasabi, kundi iyong pagkatapos mong kausapin, may naiwan na magandang pakiramdam. At iyon ang dahilan kung bakit may mga taong ilang minuto mo lang nakausap, pero hindi mo agad nakakalimutan. Pangatlo, matutong mag-end ng chat habang mataas ang energy. Isa sa pinaka hindi napapansin na skill pagdating sa pakikipag-chat ay hindi lang kung paano gumawa ng magandang conversation, kundi kung paano malaman kung kailan ka dapat huminto. Dahil maraming tao ang naniniwala na kapag maganda ang usapan, dapat pahabain pa, dapat ituloy pa, dapat sulitin bawat segundo. Kasi iniisip nila, kapag natapos ang usapan baka mawala ang interest niya. Kapag hindi ako nag-reply agad, baka makalimutan niya ako. Kapag tumigil ako, baka may ibang makakuha ng attention niya. Pero ang hindi nila napapansin, ang takot na mawala ang connection. Minsan ang mismong sumisira sa connection. Dahil kapag pinipilit mong buhayin ang isang usapan, na natural nang bumababa ang energy, nagbabago ang dating. Ang dating masayang conversation, nagiging effort. Ang dating natural, nagiging pilit. Ang dating excitement, nagiging obligation. At doon nagsisimulang mawala ang attraction. Sa psychology, may tinatawag na peak end effect. Mas tumatatak sa isip ng tao kung ano ang naramdaman niya sa pinakamataas na moment at kung paano nagtapos ang experience. Kaya minsan, mas memorable ang maikling usapan na puno ng magandang energy kaysa mahabang usapan na nauwi sa pagkabagot. Dahil hindi haba ng conversation ang nagpapalalim ng connection, kundi ang kalidad ng emosyon na naiwan pagkatapos. Ang taong may confidence, hindi natatakot magbigay ng space. Hindi niya kailangan bantayan ang chat buong araw. Hindi niya kailangan pilitin na laging nandyan siya. Hindi niya kailangan patunayan kada minuto na importante siya. Bakit? Dahil may sarili siyang mundo, may ginagawa siya, may purpose siya. At ang taong may sariling buhay, mas maraming bagay na maibabahagi. Mas maraming kwento, mas maraming growth. Sabi ni Arthur Schopenhauer, a man can be himself only so long as he is alone. Dahil minsan, ang oras na ginugugol mo sa sarili mong buhay, ang mismong dahilan kung bakit nagiging mas interesting ka sa iba. At heto ang brutal na katotohanan. Kapag lagi kang available, hindi ibig sabihin mas mamahalin ka. Kapag lagi kang nandyan, hindi ibig sabihin mas pahahalagahan ka. Dahil ang value, hindi nanggagaling sa dami ng presence. Nanggagaling ito sa quality ng presence. Hindi ito tungkol sa pagiging cold. Hindi ito tungkol sa hindi pagpansin. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng isip. Tungkol ito sa balance. Alam mo kung paano magbigay ng attention. Pero alam mo rin
kung paano bumalik sa sarili mong buhay. Kaya kapag maganda ang conversation, huwag mong hintayin na mamatay ang energy. Huwag mong hintayin na maubos ang sasabihin. Minsan sapat na ang saya ng usapan natin pero kailangan ko muna tapusin ito. Kwentuhan ulit tayo. Simple, confident, may respeto. Dahil minsan, ang magandang ending, ang dahilan kung bakit may inaabangan na susunod. At tandaan mo, ang goal ng chat, hindi para sakupin ang buong araw ng isang tao. Ang goal nito ay mag-iwan ng magandang pakiramdam. Dahil ang taong tunay na tumatatak, hindi yung laging nandyan, kundi yung kahit walas, naalala pa rin. Pang-apat, basahin ang energy niya. Huwag lang ang message niya. Isa sa pinakamalaking pagkakamali sa modernong pakikipag-usap ay masyado tayong nakatingin sa salita pero nakakalimutan natin ang behavior. Binabasa natin ang message pero hindi natin binabasa ang pattern. Tinitingnan natin kung ano ang sinabi niya pero hindi natin napapansin kung ano ang ipinapakita niya. Dahil sa psychology, hindi lahat ng communication nanggagaling sa words. Maraming bagay ang lumalabas sa effort, sa consistency, sa energy, at sa pagbabago ng behavior. May mga taong sasabihin, okay lang ako, pero mararamdaman mong may nagbago. May mga taong sasabihin, busy lang ako, pero makikita mo sa pattern, kung may effort pa rin, hindi ibig sabihin nito na mag-overthink ka sa bawat maliit na bagay. Hindi ibig sabihin na bigyan mo ng meaning lahat ng galaw. Ang ibig sabihin, matuto kang maging aware dahil may malaking pagkakaiba. Ang pagiging observant at pagiging insecure. Ang insecure na tao, naghahanap ng problema kahit wala. Ang emotionally intelligent na tao, nakikinig sa buong picture, hindi lang sa isang message. Sa female psychology at sa human behavior, mas mahalaga ang consistency kaysa isang moment. Hindi dahil matagal siyang mag-reply minsan, ibig sabihin wala na siyang interest. Hindi dahil maikli ang sagot minsan, ibig sabihin nagbago na lahat. Tingnan mo ang pattern. May effort pa ba? May curiosity pa ba? May interest pa ba siyang kilalanin ka? Dahil ang totoong connection, hindi one-sided, dalawang tao ang nagbibigay ng energy. Sabi ni Carl Jung, until you make the unconscious conscious, it will direct your life, and you will call it fate. Kapag hindi mo naiintindihan yung patterns, madali kang makontrol ng emosyon mo, madali kang magpanik, madali kang maghabol, madali kang gumawa ng desisyon dahil lang sa takot. Pero kapag marunong kang bumasa ng energy, nagiging kalmado ka, hindi ka basta naapektuhan, hindi ka basta nawawala sa sarili. At heto ang painful truth. Minsan alam na natin ang sagot, ayaw lang natin tanggapin. Nakikita natin ang pagbabago, nararamdaman natin ang layo. Pero dahil attached tayo, pinipilit nating gumawa ng dahilan. Kaya mahalaga ang self-awareness. Dahil ang tamang tao, hindi mo kailangang pilitin lagi. Hindi mo kailangang hulaan araw-araw. Hindi mo kailangang habulin para lang maramdaman mong mahalaga ka. Ang magandang connection, may peace, may effort, may balance. Kaya basahin mo ang energy. Pero huwag mawala sa sarili mong energy. Intindihin mo ang iba, pero huwag mong kalimutang intindihin ang sarili mo. Dahil ang taong tunay na attractive, hindi lang marunong makipag-usap. Marunong din siyang makinig sa bagay na hindi sinasabi. Panglima, huwag gamitin ang chat para humingi ng validation. Isa sa pinakatahimik, pero pinakamalaking pagkakamali sa pakikipag-chat ay ang paggamit ng conversation para hanapin ang halaga mo. Hindi mo napapansin sa umpisa. Akala mo normal lang. Gusto mo lang ng reply, gusto mo lang ng attention, gusto mo lang malaman kung interesado pa siya. Pero habang tumatagal, hindi ka na nakikipag-usap para magkaroon ng connection. Nakikipag-usap ka na para mabawasan ang takot mo. Takot na makalimutan, takot na mapalitan, takot na hindi na mahalaga. At doon nagsisimulang magbago ang energy mo. Dahil kahit hindi mo sabihin ng diretso, nararamdaman ito sa paraan ng pakikipag-usap. Sa sobrang bilis mong mag-adjust, sa pagiging laging available, sa paghingi ng assurance ng paulit-ulit, sa pagbabago ng sarili mong routine para lang makuha ang attention niya. At heto ang mahirap tanggapin. Minsan hindi ang pagmamahal natin ang nagtutulak sa atin. Takot, takot mawalan, takot hindi piliin, takot na hindi sapat. Sa psychology, ang sobrang paghahanap ng external validation ay nangyayari kapag masyado nating inaasa sa ibang tao ang pakiramdam ng ating sariling value. Kapag mabilis siya mag-reply, masaya ka.
Kapag matagal siya mag-reply, wasak ang araw mo. Kapag sweet siya, confident ka. Kapag medyo malamig siya, kino-question mo ang sarili mo at hindi mo napapansin na binigay mo na sa ibang tao ang control sa emotional state mo. Dito nawawala ang tunay na confidence. Dahil ang confidence, hindi ibig sabihin sigurado kang magugustuhan ka ng lahat. Ang tunay na confidence ay ang pagiging okay sa sarili mo. Kahit hindi lahat nagbibigay ng approval, sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Hindi mo kontrolado kung gaano kabilis mag-reply ang isang tao. Hindi mo kontrolado kung paano kanila makikita. Hindi mo kontrolado kung pipiliin kanila, pero kontrolado mo kung mawawala mo ba ang sarili mo habang naghihintay sa kanila. At heto ang brutal na katotohanan. Kapag ginagamit mo ang chat para humingi ng validation, unti-unting nawawala ang natural mong personality. Hindi ka na nagpapatawa dahil masaya ka. Nagpapatawa ka para magustuhan. Hindi ka na nagbibigay dahil gusto mo. Nagbibigay ka para may kapalit. Hindi ka na nakikipag-usap para makilala siya. Nakikipag-usap ka para patunayan na karapat-dapat kang piliin. At iyon ang nakakapagod. Dahil ang connection na binuo gamit ang takot, hindi nagbibigay ng peace. Nagbibigay ito ng pressure. Sa kabilang banda, ang taong may self-worth, iba ang dating. Nagchat-chat siya dahil gusto niyang makipag-connect. Hindi dahil kailangan niya ng patunay. Nagbibigay siya ng attention, pero hindi niya kinakalimutan ang sarili niya. Nagpapakita siya ng interest, pero hindi niya sinusuko ang sariling mundo niya. At iyon ang malaking pagkakaiba. Dahil ang tunay na attraction, hindi nanggagaling sa taong nagsasabing, "Pansinin mo ako para maramdaman kong mahalaga ako." Mas nararamdaman ito sa taong may energy na, "Alam ko ang value ko at gusto kong ibahagi kung sino ako." Sabi ni Carl Jung, "Who looks outside, dreams. Who looks inside, awakes." Dahil kapag lagi mong hinahanap sa labas, ang bagay na dapat binubuo mo sa loob, lagi kang magiging dependent sa reaksyon ng iba. Kaya tandaan mo ito. Masarap makatanggap ng reply, masarap magkaroon ng attention, masarap maramdaman na interesado ang isang tao. Pero hindi dapat doon nakasalalay ang buong pagkatao mo. Magkaroon ka ng sariling goals, sariling growth, sariling purpose, dahil ang pinaka-attractive na tao ay hindi ang taong desperadong mapansin, kundi ang taong buo na kahit walang pumapalakpak. At kapag ganito ang energy mo, hindi mo ginagamit yung chat para humingi ng value. Ginagamit mo ito para ipakita ang value na meron ka na. Kaya tandaan mo ito, ang magandang pakikipag-chat, hindi tungkol sa tricks, hindi tungkol sa pagpapanggap, hindi tungkol sa paglalaro ng emosyon. Tungkol ito sa pagiging tao na may sariling value. Dahil kahit gaano kaganda ang message mo, kung nanggagaling ito sa insecurity, mararamdaman yon. Pero kahit simple ang salita mo, kung nanggagaling ito sa confidence, iba ang dating. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "No price is too high to pay for the privilege of owning yourself." Unahin mong buuin ang sarili mo dahil ang pinaka-attractive na conversation ay nanggagaling sa taong hindi desperadong mapansin, kundi tunay na may gustong ibahagi. Kung may natutunan ka, i-comment mo. Hindi ako maghahabol ng reply, bubuin ko ang sarili ko. At kung gusto mo pa ng lessons tungkol sa dark psychology, female psychology, at self-improvement, subscribe. Dahil dito, hindi tayo naghahanap ng attention. Binubuo natin ang tunay na value